Ninakaw kamakailan ng mga malicious actor ang daan-daang bilyon na Shiba Inu token at iba pang crypto asset sa pagsasamantala sa Heco cross-chain breach. Yan po ang ating pag-uusapan sa balitang ito. Ayan, isa na naman pong hacking incident. Ayan, ang blockchain security firm na PeckShield ay inihayag sa isang kamakailang tweet na ang Heco breach, isang protocol na ginagamit para sa paglilipat ng mga pondo sa pagitan ng HTX Heco chain at ng Ethereum network, ay inatake ng mga malicious actor. Ayan, hackers nagnakaw ng $86 million na crypto. Yan, ayon sa PeckShield, ang mapangwasak na pag-atake ay nagresulta sa loss na higit na umaabot po ng $86 million na halaga ng mga cryptos. Kabilang ang mga pangunahing asset na tulad ni Shiba Inu. Ang mga asset na ninakaw sa pag-atake ay kinabibilangan ng 346.9 billion na SHIB na nagkakahalaga ng $2.8 million. Yan, ang laki po. Kasama sa iba pang mga ninakaw na asset ang 42.11 milyong USDT. Yan, laki po niyan. Tapos 10,145 na Ethereum. Ang equivalent naman po nito sa US dollar ay $20.42 million. Nandito na rin si HBTC 489 po. Ayan, ang ninakaw na HBTC at nagkakahalaga naman po ito ng higit kumulang na $15.63 million. Yan, nandito na rin si Uniswap. Yan, ang ninakaw na amount ng token ni Uni ay nasa 173,200. Yan, ang equivalent naman po nito sa US dollar ay nasa $932,000. At ayan, maliban dyan ay may USDC na $610,000. Ayan. Dito naman kay Link ay 42,399 na Link tokens. Nagkakahalaga po yan ng $600,000. At ayan, ang Tether or TUSD, yan, na $300,000. Kaya yan po, ang laki po. At kung ito total po natin ay aabot po yan ng $86 million. Yan po yung aktual na post ni PeckShield sa kanyang X handle. Ayan, nandito po yung mga mga information sa mga ninakaw na mga cryptos. Yan, di nagtagal pagkatapos ng pag-hack, agad na gumamit ang mga umaatake ng isang decentralized exchange upang i-trade ang mga ninakaw na asset para sa Ether. Yan, dinala ang kanilang kabuuang ETH holdings yan sa 41,434 ETH. Yan. Pinalit po nila, trinade po lahat nila. Yan, sa isang decentralized exchange at ginawa po nila itong Ethereum. Kaya meron na po silang hawak na 41,434 na ETH. Yan, sa oras ng balita na ito, yan, sa oras na lumabas ng ang balita na ito, ang 41,434 ETH na coin ay nagkakahalaga na ng $85.76 million. Ayan, medyo bumagsak ng bahagya. Ayan, nag-react po si Justin Sun rito. Ayan, kinumpirma ng advisor ng HTX na si Justin Sun na ang Heco cross-chain breach ay inatake ng mga hacker. Sinabi ni Sun na pansamantalang sinuspendi ng team ang mga deposito at pag-withdraw upang maiwasan ang karagdagang pagkalugi, habang tinitiyak sa mga user na ligtas naman ang mga pondo ng HTX.
Ayan, binanggit din ni Sun na ang HTX team ay naglunsad ng imbestigasyon upang matukoy ang pangunahing sanhi ng pag-atake. Nangako siyang ipagpatuloy ang mga deposito ng HTX at mga serbisyo sa pag-withdraw sa sandaling makumpleto ang imbestigasyon. Ayan, ang crypto project ni Sun ay nagdusa ng major attacks. Ayan, kawawa po talaga si Ginoong Justin Sun. Kapansin-pansin na ang mga crypto project ni Justin Sun ay na-target sa mga kamakailang pag-atake. Noong October, ang iToken, dating Huobi wallet, ay na-hack na nagresulta sa pagkalugi ng $263,000. Kasunod ng insidente, mabilis na pinalitan ng mga umaatake ang mga ninakaw na asset para sa 2.9 milyong TRX bago ilipat ang mga pondo sa ChangeNow at Binance. Sa unang bahagi ng buwan ito, ninakaw ng mga hacker ang mahigit $120 million na halaga ng mga asset ng crypto mula sa crypto exchange na Poloniex ni Justin Sun pa rin yan. Ito ang nagtulak sa crypto entrepreneur na isangkot ang mga pulis mula sa bansang China, US at Russia sa pagtatangkang huliin ang salarin. Kaya yan po yung mga kaganapan na nangyayari sa mga platform ni Ginoong Justin Sun. Kaya yan, isa po itong major attack para sa kanya. Kaya ang laki po yung nawala, $120 million dito kay Poloniex. Tapos dito naman kay sa cross bridge ng HTX na ito ay umaabot ng $86 million. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.